Magandang araw. Isang kwento ng kababalaghan ang ating tatalakayin sa orsa na ito. Halina't simulan. Pinamagatang gabing walang daang balikan. Kabanata 1, Paglalakbay ni Marco. Mainit ang hangin sa pantalan ng dumagyete habang bumababa si Marco mula sa bangka. Bitbit ang kanyang backpack, tila ba walang bigat sa katawan ang kanyang paglalakad, isang binatang may layuning makalayo sa lahat ng gulo sa Maynila at makahanap ng tahimik na lugar para sa inspirasyon. Isa siyang freelance writer na humaharap sa creative drought at ang tanging paraan para gumana muli ang kanyang imahinasyon ay ang pag-iisa sa isang lugar na hindi pa niya napupuntahan. Ang kanyang destinasyon, isang maliit, halos di kilalang isla sa silangan ng Negros, tinatawag ng mga lokal na Isla del Silencio. Isang linggo lang, sabi niya sa sarili habang sumasakay sa habal-habal na sasakyan. Sapat na yon para makabuo ako ng bago kong nobela. Tahimik ang kanyang biyahe, taniman ng tubo sa magkabilang gilid, mga matandang bahay na yari sa kahoy, at mga batang naglalaro ng luksong tinik sa gitna ng kalsada. Walang signal, walang maingay na sasakyan, at walang ingay ng syudad. Parang bumalik siya sa dekada 70. Pagdating niya sa baryong tinutuluyan, sinalubong siya ng isang matandang lalaki, si Mang Lando, na siyang tagapangalaga ng maliit na homestay kung saan siya mananatili. Mababait ang mga tao, palangiti at magalang, ngunit may kakaibang tensyon sa mga mata ng matatanda. Ano bang hanap mo rito, iho? Tanong ni Mang Lando habang sila'y nagkakape sa beranda ng bahay. Inspirasyon po. Tahimik na lugar. Gusto kong magsulat ng bagong kwento. Tumango si Mang Lando, ngunit napansin ni Marco ang pag-iwas ng tingin nito. Huwag ka lang masyadong lalayo, lalo na kung pabundok. May mga lugar na hindi basta-bastang pinupuntahan. Napakunot no si Marco. Bakit po? Matagal ng kwento yon. May mga naglaho na lang, parang bula. Hindi na nakababa. Yung iba nahanap pero hindi na tulad ng dati. Parang hindi na sila. Natawa si Marco. Multo, Mang Lando. Hindi sumagot ang matanda. Seryoso ang tingin nito. Sa halip, itinuro nito ang isang bahagi ng mapa na nakapaskil sa dingding. Hanggang dito lang, iho. Yung bandarian, liblib na, walang signal, at may masama raw na hangin. Basta, wag ka nang pumunta ron. Tumango si Marco, ngunit sa isip niya, mas na-curious siya. Likas na mapusok at mapag-usisa, lalo pat ang kanyang nobela, ay tungkol sa mga misteryo ng lalawigan. Para sa kanya, ang mga ganoong kwento ang paboritong simulan, kung saan may babala at may nilalabag. Kinabukasan, maaga siyang naglakad. Bitbit ang backpack, may baong tubig, biskit, at maliit na flashlight. Nais niyang sundan ang trail papunta sa talon na nabanggit ng isang bata kagabi. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang paglalakad, may nadaanan siyang maliit na daan sa gilid, natatabunan ng mga damo. May karatulang halos mabura na ang letra, bawal pumasok, delikado. Huminto siya, tumingin sa paligid. Walang tao. Tahimik ang paligid. Ang hangin ay tila huminto rin sa paggalaw. Kumabog ang dibdib ni Marco. Pero hindi siya umatras. Pangsimula ng nobela ko to, bulong niya. Pagkapasok niya sa makitid na daan, nagsimulang tumalim ang hangin. Ang mga dahon ay kumikislot, tila ba may mga matang nakatingin sa kanya. Mabilis na lumalim ang hapon, at ang araw ay dahan-dahang nilamon ng mga ulap. Sa ilang minutong paglalakad, napansin niyang nawawala na ang mga palatandaan ng trail. Wala na ang mga puno ng saging ni mga tapak ng tao. Teka, nasaan na ako? Kinuha niya ang cellphone. No signal. Sumilip siya sa paligid. Halos wala ng liwanag. Gumagabi na. Naglakad siya pakanan, umaasang babalik sa pinanggalingan. Ngunit mas lalo siyang naligaw. Ang mga puno ay tila naging mas makapal. Ang hangin ay naging malamig. Ang kanyang pakiramdam ay hindi na pangkaraniwan, parang may mabigat na enerhiya sa paligid. At doon niya nakita ito. Isang kubo, luma, marupok, nakatayo sa ilalim ng matandang balete. May kaunting liwanag mula sa loob, tila may ilaw ng lampara o kandila. Sa desperasyon, nilapitan niya ito. Tumibok ang puso niya ng malakas. Hindi niya maipaliwanag kung bakit nanginginig siya, hindi sa lamig, kundi sa hindi maipaliwanag na takot. Kumatok siya. Tok tok tok. Ilang sandali pa, bumukas ang pintuan. Isang matandang babae ang bumungad. Payat, halos butot balat, at ang buhok ay kulay puti, nakalugay hanggang baywang.
Ang mga mata nito malalim parang walang kaluluwa. Pasensya na po naligaw ako. Pwede po bang makitulog kahit isang gabi lang? Tumango lang ang matanda. Walang imik. Walang ngiti. Salamat po, Lola. Pumasok siya, hindi niya alam na ang pag-apak niya sa loob ng kubo ay simula ng isang gabing hindi niya kailanman malilimutan. Isang gabing magbabago sa kanyang pagkatao. Kabanata 2, ang kubo at ang babala. Tahimik sa loob ng kubo. Tanging ang mahinang tunog ng ilaw na digas at ang pagaspas ng hangin sa labas ang maririnig. Amoy ni Marco ang lumang kahoy at usok ng lampara, parang amoy ng lumang silid aklatan na matagal nang hindi nadadalaw. Sa kanyang paglinga, napansin niyang wala ni isang gamit na moderno sa lugar. Isang lumang mesa, kahoy na bangko, isang aparador na tila uod na ang may-ari. May isang lumang altar sa gilid, may basag na rebulto ni San Roque, at may kandilang naupos ngunit di pa tuluyang napapatay. Ang matandang babae, na hindi pa rin nagpapakilala, ay dahan-dahang lumakad papunta sa kusina. Hindi ito nagtanong ng pangalan niya. Hindi rin nagpakilala. Walang salita. Parang hindi sanay makipag-usap. Lola, mahinang tanong ni Marco habang sinusundan ito ng tingin. Bigla itong huminto. Dahan-dahang lumingon. Gabing ito huwag kang lalabas, sabi ng matanda, malamig ang boses, halos pabulong. Bakit po, tanong ni Marco, bahagyang napakagatlabi. Pag narinig mo sila bingin mo ang sarili mo. At huwag kang sasagot kahit kailan. Pagkasabi noon, nagpatuloy na ang matanda sa kanyang ginagawa, tila ba walang nasabi. Kinilabutan si Marco. Gusto niyang magtanong pa, ngunit parang may pumipigil sa kanyang bibig. Naupo na lamang siya sa banig na inihain sa gilid ng silid. Ang lampara ay inilapit sa kanya, at isang kumot ang isinampay sa tabi. Salamat po ulit, Lola, mahina niyang wika. Ngunit hindi siya sinagot. Makalipas ang ilang sandali, narinig ni Marco ang pinto ng likuran na marahang isinara. Lumabas na pala ang matanda. Naiwan siyang mag-isa sa loob ng lumang kubo. Wala siyang relo, ngunit pakiramdam niya ay halos 9:00 na ng gabi. Habang nakahiga, hindi niya maiwasang tingnan ang paligid. Napansin niya ang ilang detalye sa dingding, mga lumang larawan. Itim at puti. May mga mukha ng mga taong hindi niya kilala. Lalaki, babae, mga bata. Lahat ay seryoso ang mukha. Wala ni isa man ang nakangiti. Napansin din niya ang isang maliit na estante sa itaas ng altar. May mga sulat na parang sinilaban ang mga gilid. Isa ay bahagyang kita pa ang ilang letra. Huwag kang lalabas kahit pa si ina ang tumawag sa'yo. Tumayo siya at lumapit sa estante. Habang tinitingnan ang mga sulat, biglang bumigat ang kanyang pakiramdam. Ang hangin ay tila nagbago ng temperatura. May malamig na simoy na pumasok, kahit nakasara naman ang lahat ng bintana. Siguro pagod lang ako. Bumalik siya sa banig at ipinikit ang mga mata. Pero bago pa man siya makatulog, may narinig siyang mahinang pagkatok. Tok tok tok. Mula sa labas. Agad siyang napamulat. Nanginginig ang kanyang katawan. Siguro si Lola lang yon. Ngunit wala siyang narinig na yabag o bukas ng pinto. Tumayo siya at lumapit sa bintana at marahang sumilip. Walang tao. Tahimik ang paligid. Ngunit paglingon niya pabalik sa banig, para bang may anino na dumaan sa harap ng altar. Tok. 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 Mas malakas na ngayon ang tunog. Ngunit hindi mula sa pinto. Mula ito sa ilalim ng sahig. Dahan-dahang lumuhod si Marco at inilapit ang tainga sa kahoy na sahig. Pinigilan niya ang kanyang paghinga. Tok. 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 At kasunod noon, may narinig siyang mahinang boses. Marco Lee. Nanlaki ang kanyang mata. Hindi niya nabanggit ang kanyang pangalan sa matanda. Tumayo siya. Mabilis. Hindi na siya makatulog. Hinanap niya ang kanyang cellphone, still no signal. Muli, narinig niya ang tinig. Ngayon, galing na sa likuran ng pinto. Marco, anak, pagbuksan mo si Inani. Ang boses iyon ang boses ng kanyang ina. Malambing. Malumanay. Tila humihingi ng tulong. Ngunit paano? Paano niya maririnig iyon dito? Ilang daang kilometro ang layo nila. Marco, tulungan mo ako, nag-isa ako Tumulo ang pawis sa sentido niya. Nagbabalik sa kanyang alaala ang babala ng matanda.
Huwag kang lalabas kahit sino pa ang tumawag, huwag kang sasagot. Tumakip siya ng unan sa kanyang ulo. Pumikit. Nagdasal. Ngunit mas lalong lumakas ang mga tinig. Para silang mga boses na nagmumula sa lahat ng sulok ng kubo, minsan matanda, minsan bata, minsan sigaw, minsan iyak. Marco, lumabas ka, ang lamig dito, tulungan mo kami. Sumigaw siya. Tigilan niyo, Lai. Biglang tumahimik. Napaiyak siya sa takot. Hindi na siya gumalaw. Walang ilaw ang cellphone. Walang oras. Walang ibang tao. Sa gilid ng kanyang mata, may nakita siyang liwanag na papalapit sa bintana. Mula ito sa isang lampara, hawak ng isang babae na nakaputi at nakalutang sa lupa. Wala itong mukha. At sa likod nito, nakita niya ang matandang babae, nakatayo sa ilalim ng punong balete, nakatingin sa kanya, nakangiti ng ayon, ngunit malamig at puno ng dugo ang kamay. Kabanata 3, ang mga kaluluwa sa gabi. Nakakapit si Marco sa lamparang malapit sa banig. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ang dibdib ay halos sumabog sa kaba. Hindi niya maipaliwanag ang mga nakita, ang babaeng nakalutang, ang matandang babae sa ilalim ng balete, at ang boses ng kanyang ina mula sa labas. Lahat ay parang bangungot, ngunit malinaw sa kanyang isip, hindi siya nananaginip. Kumurap siya. Tumigil ang paggalaw ng babae sa bintana. Ngunit nang igalaw niya ang kanyang mata pakanan, nandoon pa rin ito, nakatitig, walang mukha, tila umaambang pumasok sa loob ng kubo. Huwag mong bubuksan. Huwag mong bubuksan. Paulit-ulit niyang bulong sa sarili, parang isang dasal. Bigla ang lampara ay namatay. Nagdilim ang buong kubo. Napasinghap siya, natigilan. Hindi siya makakilos. Hangin lang ang kanyang naririnig, hindi karaniwang hangin, kundi malamig, parang hininga na dumadampi sa batok niya. Tila may humahaplos sa kanyang balikat. Napalingon siya. Wala. Ngunit ramdam niyang may presensya. May malamig na enerhiya sa loob ng kubo. Pakiramdam niya ay hindi na siya nag-iisa. Biglang may marahang tunog mula sa kisam. Tik 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 tik. Akala niya ay tumutulo ang ulan. Ngunit nang tumingin siya pataas, nakita niya ang isang bagay na nakadungaw mula sa siwang ng bubong. Isang mata. Isang mata ng bata, dilat na dilat, walang emosyon, at nakatitig sa kanya. Tae ka. Bago pa man siya makasigaw, isang malamig na kamay ang humawak sa kanyang paa mula sa ilalim ng banig. Mabilis niyang inalis ang paa, ngunit naramdaman niya ang kuko, mahaba, matulis, parang pandila ng patay. Tumayo siya at nagmadaling maghanap ng pusporong panindihan para sa lampara. Nang makahanap, sinindihan niya ito. Ang liwanag ng apoy ay bahagyang nagbigay ng ginhawa. Ngunit mali siya. Mas lumala pa ang takot. Pagkalagablab ng apoy, nagliwanag ang buong silid at doon niya nakita ang buong paligid na puno ng mga kaluluwa. May mga bata sa sulok, nakaubo, basang-basa. May matandang babae na parang nalunod, may liig na baluktot, at isang lalaking walang balat sa mukha, nakangisi, at dahan-dahang lumalapit. Hindi totoo. Napaatras siya. Ngunit sa bawat hakbang niya paatras, tila ba lumalapit ang paligid. Ang dingding ay humihinga, ang mga larawan sa altar ay kumikilos, at ang mga mata ng rebulto ni San Roque ay dumugo. Bang! Bumukas bigla ang pintuan ng kubo. Sumiklab ang hangin at pinatay ang apoy ng lampara. Nagsisisigaw ang mga kaluluwa, ngunit hindi maririnig dahil tahimik ang gabi. Walang tunog. Tila pinatay ang lahat ng ingay sa mundo. Tanging naririnig ni Marco ay ang tunog ng sariling tibok ng puso. At isang tinig. Mahinang bulong. Halika, Marco, sumama ka na sa amin ni. Saan man siya lumingon, may mga kamay na sumusulpot mula sa dingding, sa ilalim ng banig, sa bubong, at sa sahig. Ayoko! 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 Bigla siyang napatigil. Mula sa dilim, may isang liwanag na sumilaw. Isang lampara, hawak ng matandang babae, ang orihinal na nakatira sa kubo. Tahimik itong lumapit. Tumigil ang mga kaluluwa. Ang babae, ngayon ay may mahabang puting buhok, ngunit nakatayo ng diretsyo at buo ang katawan. Nakasuot ng itim na saya, hawak ang lampara na tila banal. Tumitig ito kay Marco. Isa kang pasaway, sabi nito. Pinilit mong pumasok sa lugar na hindi para sayo. Ngayon, bahagi ka na ng paningin. Ng kasaysayan. Ng sumpa. Anong sumpa?
Mahina niyang tanong, nanginginig. Bawat kaluluwang tumawid sa kabubatang ito, na hindi humingi ng pahintulot, ay dinadala rito. Dinadala sa kubong ito kung saan hindi sila naalala at tuluyang nalilimutan. Pero hindi ko alam di. Hindi pag-alam ay hindi palusot. Pinili mong pumasok. Pinili mong huwag makinig. Muli siyang tinuro ng babae gamit ang lampara. Ngunit may isa ka pang gabi. Isa na lang. Kung makaligtas ka sa bukang liwayway, maaari ka pang makabalik. Ngunit kung hindi, mapupunta ka sa larawan. Tinuro nito ang dingding. Nakita ni Marco ang isa pang larawan na blanko, parang may hinihintay na mukha. Matulog ka. Bukas ang pagsubok. Nang magising siya, muli siyang mag-isa sa kubo. Wala ang matanda. Ang mga larawan ay tahimik. At ang lampara, sindi pa rin. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, naroon ang babala. Isa na lang. Isa pang gabi. Kabanata 4, Lihim sa loob ng bahay. Nagising si Marco sa malamig na simoy ng hangin na pumasok mula sa siwang ng dingding. Madilim pa rin sa loob ng kubo, ngunit batid niyang may liwanag na sa labas. Maaliwalas na tila maaga pa sa umaga, subalit may kakaibang bigat pa rin sa paligid, parang hindi pa rin siya tuluyang ligtas. Umupo siya sa banig. Hindi na niya inasahang makakabalik pa sa normal ang kanyang katawan. Halos wala siyang tulog. Ang isip niya ay pagod na pagod. Ang dibdib niya nanatiling kabado. Tumingin siya sa altar. Naroon pa rin ang mga larawan ng mga taong tila kilala niya na, kahit hindi pa niya kailanman nakita. Lalo na ang larawan ng isang batang lalaki sa sulok, nakangiti, ngunit may luha sa mata. At sa isang bahagi ng dingding, nandoon pa rin ang blangkong larawan. Walang mukha. Walang detalye. Naalala niya ang sinabi ng matanda. Kung hindi ka makaligtas sa bukang liwayway, mapupunta ka sa larawan. Tumayo siya. Naglakad paikot sa loob ng bahay, pilit binubuo sa isip kung ano pa ang hindi niya natutuklasan. Ano bang klaseng lugar ito? Ano ang tunay na dahilan kung bakit siya nadala sa kubong ito? At sino talaga ang matanda? Sa likod ng altar ay may isang munting pintuan, hindi niya ito napansin kahapon. Bahagyang natatakpan ito ng lumang kurtina. Pinagmasdan niya ito. Parang may humihila sa kanya para buksan iyon, isang pag-uusisa na hindi niya mapigilan. Dahan-dahan niyang inilapit ang kamay sa seradura. Kahit lumang-luma ang pinto, kusa itong bumukas. Umalingasaw ang amoy ng amag at luma. Tumambad sa kanya ang isang lihim na silid. Maliit lamang ang espasyo sa loob, tila isang lihim na imbakan. May mga kahon, lumang tela, bote ng langis, at mga sulat na inipon sa isang kahon de kahoy. Sa gitna, may isang malaking kahoy na bowl, may inukit na simbolo ng araw na natatakpan ng ulap. Agad niyang binuksan ang bowl. Laman nito ang mga gamit na pang-ritual, mga kandila, albularyong bote ng langis, buto ng hayop, at isang makapal na lumang aklat na ang pamagat ay halos burado na. Binuklat niya ito. Nakasulat sa matandang Tagalog. Aklat ng mga naiwang kaluluwa. Para sa mga di makatawid. Para sa mga naligaw at hindi natagpuan. Habang binabasa niya, mas lalong nanlalamig ang kanyang pakiramdam. Isinulat doon ang kasaysayan ng kubo ng Aling Luya, ang matandang babae na tumutulong sa mga kaluluwang hindi naalala ng pamilya, mga taong namatay sa dilim, sa trahedya, o sa misteryo. Mga taong hindi na pinaniniwala ang nawawala kundi piniling kalimutan. May bahagi sa aklat na nagbigay ng mas malinaw na sagot. Kapag may taong hindi taga rito ang dumaan sa gubat ng kaligtasan, siya'y isusubok. Kung makakita siya ng kubo at ito'y pasukin, siya ay piniling maging tagapagdala ng alaala. Isa siyang hihilingin ng mga espiritu upang muli silang maipaglaban. Tagapagdala? Marco ay napaisip. Ako? Bigla, narinig niyang bumukas ang pinto ng kubo. Nagmadali siyang lumabas ng silid at bumalik sa sala. Nandoon ang matanda. Ngunit ngayon, iba na ang anyo nito. Hindi na ito kuba. Hindi na ito marupok. Ang kanyang buhok ay itim na muli, ang katawan ay matikas, at ang mga mata ay tila kumikislap sa liwanag ng lampara. Binuksan mo ang silid, mahinang sabi nito. Tumango si Marco. Gusto kong malaman ang totoo. Lumapit ang babae. Ang totoo ay hindi mo dapat naririnig mula sa akin. Ang mga kaluluwa, sila ang dapat mong tanungin. Itinuro nito ang altar. Bigla ang mga larawan ay kumislot.
Ang mga mata ng mga tao sa litrato ay dumilat. Napaatras si Marco pero nanatiling nakatitig. Isa-isa nagsalita ang mga larawan. Mahihinang tinig parang alingawngaw. Hindi kami natagpuan. Nilamon kami ng dilim. Gusto naming umuwi. Wala kaming puntod di. Wala kaming hustisya. Wala kaming kwento eh. Wala kaming pahingan. Umalinggaw ang mga tinig sa kanyang isipan. Tumigil kayo, sigaw ni Marco. Ngunit mas lalo lang lumakas. Hanggang sa biglang tumahimik ang lahat. Tumigil ang mga larawan. Tumalikod ang matanda at tinuro ang pinto ng kubo. Nandyan na ang unang pagsubok. Lumabas ka. Makinig. Makita mo ang katotohanan at piliin mong maniwala. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Nasilayan ni Marco ang madilim na kagubatan. Ngunit hindi na ito katulad ng dati. Ang mga puno ay tila gumagalaw. Ang hangin ay may dalang mga boses. At sa di kalayuan, may isang liwanag na sumasayaw, parang apoy sa ere, sinusundan ng mga anino. Yan ang daan. Isa-isa mong kakaharapin ang kanilang kwento. At kung hindi mo kayanin, ikaw ang magiging susunod na larawan. Kabanata 5, ang nawalang bata sa gubat. Ang daan palabas ng kubo ay tila walang katapusan. Ang kagubatan ay nabalot ng ulap at makapal na hamog, at sa bawat hakbang ni Marco ay parang may mga matang nakatingin sa kanya mula sa dilim. Hindi niya alam kung anong oras na, pero tiyak niyang lumampas na ang bukang liwayway at nanatili pa rin siyang nakakulong sa lugar na ito. Hindi ito ordinaryong gubat. Para itong buhay, humihinga, nagmamasid, at humihila sa kanyang kaluluwa pababa sa kailaliman ng hindi maipaliwanag. Ang paalala ng matanda ay umaalingaw-ngaw sa kanyang isip. Makinig ka. Makita mo ang katotohanan at piliin mong maniwala. Ilang hakbang pa at narinig niya ang isang tinig. Manipis. Tila tinatangay ng hangin. Kuya Kuya tuloong ing. Napahinto siya. Tumingin sa paligid. Wala siyang makita maliban sa mga puno at usok na sumisingaw mula sa lupa. Ngunit ang tinig ay muli niyang narinig, mas malapit, mas desperado. Kuya, nasaan na po kayo? Dahan-dahan siyang lumakad. Napansin niyang unti-unting nawawala ang mga dahon sa paligid. Ang mga sanga ay parang mga butong kamay na nakaunat. Hanggang sa nakita niya ang isang maliit na pulang tsinelas sa ilalim ng isang puno. Pinulot niya ito. At mula sa likuran ng punong iyon ay may lumitaw na batang lalaki, mga 6 na taong gulang, marumi ang mukha at basang-basa ang damit. Nanginginig ito, nangingilid ang luha. Kuya, bulong nito. Hindi ko po sila mahanap eh. Lumapit si Marco. Anong pangalan mo? John po eh. Nasaan ang mga magulang mo? Iwan po ako, may pumutok na baril tapos tumakbo po ako, tapos wala na po sila. Biglang nagdilim ang paligid. Parang binalot ng ulap ang buong kagubatan. At sa isang kisap mata, nag-iba ang anyo ng paligid, tila bumalik sa isang panahon ng karahasan. Naririnig ni Marco ang putok ng baril, ang sigaw ng mga tao, ang takbo ng mga sundalo at rebelde sa loob ng gubat. Isinara niya ang mga mata. At nang muli niyang imulat ito, nasa isang madugong eksena siya. Mga bangkay ng magsasaka, sunog na barong-barong, at umiiyak na bata. Kuya, hindi po ako makauwi. Napalingon siya kay John. Hindi ko po alam ang daan pauwi. John, lumuhod si Marco. Anong huling alaala mo? May tinakbuhan po ako, may kubo. Pinapasok po ako ng matanda. Pinakain. Tapos ginabi na po ako. Gusto ko na po umuwi. Muling lumitaw sa isipan ni Marco ang mga larawan sa altar. Ang isang larawang may batang walang pangalan, walang mukha. Tumayo siya. Halika. Hanapin natin ang daan. Naglakad silang dalawa. Mabagal, maingat. Ngunit bawat hakbang ay parang inuulit lang ang parehong daan. Paulit-ulit. Walang pagbabago. At habang patuloy sila sa paglalakad, napansin ni Marco na hindi na humahawak ang bata sa kanyang kamay. Paglingon niya. Wala din na John. John, sigaw niya. John, nasaan ka? Walang sagot. Hanggang sa muli niyang narinig ang tinig, ngunit mula sa ibaba. Sa ilalim ng kanyang mga paa. Tila may basag na salamin sa lupa, at doon niya nakita ang refleksyon ng bata, nakatingin sa kanya mula sa ilalim ng lupa, umiiyak.
Kuya, ba't di mo ako dinala pauwi? Lumuhod si Marco at hinawakan ang lupa. Mainit ito, parang may apoy sa ilalim. At sa puntong iyon, napagtanto niya. Si Junjun ay hindi nabuhay. Namatay ito habang tinatakasan ang trahedya sa gubat. Nakarating sa kubo, ngunit hindi nakalabas. At ngayon, siya'y isa sa mga nawawalang kaluluwang naiwan, naghahanap ng taong makikinig at magdadala ng kanyang kwento sa mundo. Junjun, mahina niyang bulong, hindi ko alam ang lahat ng nangyari. Pero dadalhin ko ang alaala mo. Ikukwento ko. Iuwi kita sa salita, kung hindi man sa katawan. Sa isang iglap, sumingaw ang init ng lupa. Nagliwanag ang paligid. At sa tabi ng kanyang paa, isang larawan ng bata ang dahan-dahang lumitaw sa ibabaw ng lupa, may mukha, may pangalan. Juanito Ramirez, 6 taong gulang. Nagising si Marco sa likod ng kubo. Hawak pa rin niya ang larawan. Nandoon ang matanda, nakatayo. Isa, sabi nito. Isang kaluluwang natulungan mo. Pero marami pa. Tumingin si Marco sa altar. Sa tabi ng blangkong larawan, nandoon na ngayon ang imahe ni Junjun, ngayon ay malinaw na at nakangiti na ang bata. Ngunit sa sulok ng altar, may isa na namang larawan na nanlalabo. Unti-unti itong nagkakaroon ng anyo. Isang babaeng nakaputing saya. Kabanata 6, ang alingawngaw ng luma. Ang malamig na hangin sa kabubatan ay mas lumamig pa sa gabi ng ikalawang pagsubok ni Marco. Matapos ang engkwentro sa nawawalang bata, isang bagabag ang bumalot sa kanyang puso, parang may iniwang mabigat na utang sa kanya ang kaluluwa ng musmos. Ngunit bago pa niya yon mas mapagnilayan, nagsimulang umalon ang hangin, para bang tinatawag siya ng bagong enerhiya. Sa di kalayuan, isang lumang bahay na bato ang dahan-dahang lumilitaw mula sa dilim. Hindi ito nakita kanina. Parang biglang sumulpot lang. Napalunok si Marco. Isa pa ni. Mahina niyang bulong sa sarili. Isa pang kwento. Lumapit siya. Ang bahay ay tila inabandona ngunit nanatiling buo. Napapalibutan ng mga halaman at baging, at sa isang gilid ay may balete na yumakap sa bahagi ng pader. Malalaking kahoy na bintana, sarado. Pintuang di kalawang. Ngunit ang nakakakilabot ay ang naririnig niyang mahihinang tawa mula sa loob. Hehi hehi. Ray! Biglang bumukas mag-isa ang pinto. Maligayang pagdating ni. Isang tinig ng babae, malambing ngunit hungkag, parang kasabay ng kalansing ng mga kaldero. Pagpasok niya, tumambad sa kanya ang isang sala na luma ngunit maayos. May lumang piano sa isang sulok. Mga lumang retrato sa dingding. Isang orasan na hindi na tumitibok. At sa gitna ng sala, isang babaeng nakaputing saya na nakaupo sa harap ng lamesa, parang naghihintay ng panauhin. Ngunit ang mukha nito ay nakatalikod. Upo ka, Hijo, sabi ng babae, malamig at matatag ang boses. Dahan-dahang umupo si Marco sa silyang kaharap ng babae. Hindi niya makita ang mukha nito at parang may humahadlang na aninong manipis. Hindi rin siya makagalaw ng kusa, parang may pumipilit sa kanyang sumunod. Anong kailangan ko rito? Tanong niya. Makinig, sagot ng babae. Pakinggan mo kami. Kami na hindi pinakinggan noon. Mula sa kisam ay bumagsak ang isang piraso ng papel. Sinundan ito ni Marco. Pagpulot niya, nabasa niya ang mga salita. Santa Catalina, Nobyembre 13, 1959. Lahat kami isinunog ng buhay. Bigla ay nagbago ang liwanag sa paligid. Ang buong sala ay tila nilamon ng apoy ng alaala. Nakita niya ang paligid na naging mas maliwanag, parang lumipas ang panahon sa isang kisap mata. Nasa harap na siya ngayon ng isang eksena, mga babae't batang nagtatakbuhan sa loob ng bahay, umiiyak, nagsisisigaw. Nasusunog tayo. Nasaan si Aling Maria? Huwag niyong iwan ang bahay. Nang bumalik ang tanawing iyon sa kasalukuyan, nanginginig na ang kamay ni Marco. Wala kaming kasalanan, bulong ng babae sa lamesa. Inakusahan kaming mangkukulam. Sinunog kami, nilimot at pinagtakpan. Ang bahay na ito ay naging aming libingan at ang alaala, itinapon. Paano ko kayo matutulungan? Tanong ni Marco, halos hindi na makahinga. Biglang humarap ang babae. At ang mukha niya wala. Isang blankong balat lang na halos parang kandilang natunaw. Walang mata. Walang bibig. Walang ilong. Ninakawan kami ng pagkatao. Ng mukha. Ng boses.
Nang alaala. Diyos ko ni. Naglakad ang babae patungo sa piano. Tinugtog nito ang isang malungkot na tugtugin, isang awit na parang lumang lulabi, ngunit may halong hinagpis. Habang tumutugtog siya, isa-isang naglitawan ang mga anino sa paligid. Mga babaeng sinunog, mga bata, matatanda, lahat pawang hindi matahimik. Lahat blanko ang mukha. Ang buong bahay ay tila naging isang dambana ng katahimikang may panaghoy. Marco Lee. Muli siyang tinawag ng babae. Dahil pinili mong makinig, maaari kang mamili. Alin sa amin ang gusto mong bigyang boses? Isa lang. Isa. Hindi mo kayang buhatin lahat. Isa lang ang maaaring muling maalala sa labas. Isa lang ang maririnig ng mundo. Napatitig siya sa mga anino. Isang batang babae ang lumapit. Hawak-hawak ang sunog na manika. Kuya, ako na lang po. Sumunod ay isang matandang lalaking pilay, nakapiring, hawak ang kanyang rosaryo. Ako ang nakakita ng lahat ni. Isang inang may buhat-buhat na sanggol. Patawarin niyo ako Isa lang. At ngayon, nasa kanya ang desisyon. Piliin mo, bulong ng babaeng wala ang mukha. Hindi siya nakasagot. Ngunit ang katawan niya ay biglang gumalaw. May humawak sa kanyang kamay at isinulat sa sahig gamit ang daliri. Isang kwento. Isang kaluluwa. Isang alaala. At sa isang kisap mata, nawala ang lahat. Ang bahay ay muling naging malamig at madilim. Ang babae, wala na. Ang mga anino, nawala na parang usok. Si Marco ay naiwan sa harap ng piano. Sa ibabaw nito may isang sulat. Salamat. Muling nabuo ang aming kwento kahit sa isa lang sa amin. Sa kanyang kamay, isang larawang itim at puti ang biglang lumitaw. Ang batang babae na may manika. Ngunit sa wakas, may mukha na ito. Kabanata 7, ang tinig mula sa lalim ng lupa. Isang linggong tila isang taon. Iyon ang pakiramdam ni Marco habang patuloy na naglalakad sa kabubatang walang tiyak na direksyon. Matapos ang kakaibang karanasan sa lumang bahay kung saan pinili niyang bigyang mukha ang nawawalang bata, muling bumalik ang katahimikan sa paligid. Ngunit hindi ito tahimik na nakaaliw. Ito'y katahimikang parang may nililihim. Parang may bumubulong sa ilalim ng lupa. Sa bawat yapak ni Marco, tila may mga tinig na sumisingaw mula sa mga ugat ng punong kahoy. Mahinang hikbi. Pag-ungol. At minsan, tinig ng panalangin. Ama namin, sumasalangit ka ni. Napalunok siya. Hindi ito normal. At mas lalo niyang naintindihan na ang lugar na kinaroroonan niya ay hindi basta kabubatan, ito ay dambana ng mga alaala ng mga kaluluwang hindi nakatawid. Habang naglalakad, nakita niya ang isang bakod na yari sa kawayan, halos natutumba na sa katandaan. Sa likod nito, may sementadong daan na halos natabunan na ng lumot at ugat. Sa gitna ng landas ay may malaking hukay, at sa paligid nito ay may mga kandilang naupos, tila may ritual na isinagawa rito matagal na. Lumapit si Marco. Sa gilid ng hukay, may nakaukit sa isang lumang bato. Huwag pukawin ang mga nakalibing sa kasinungalingan. Isang pirasong papel ang tinangay ng hangin at tumama sa kanyang mukha. Pinulot niya ito. Ikalawang katotohanan, hindi lahat ng inilibing ay patay. Biglang lumamig ang hangin. Nagsimulang manginig ang lupa. At mula sa hukay, dahan-dahang umaangat ang isang bagay, hindi kamay, hindi bangkay, kundi itim na usok na may anyo ng mukha. Tinignan siya ng usok. At sa kanyang isipan, pumasok ang isang tinig na hindi niya alam kung babae o lalaki. Ikaw ang pipigil sa ikatlong pagtapon ng kasaysayan. Anong ibig mong sabihin, bulong ni Marco? Nanginginig na siya. Ikaw ang saksi. Ikaw ang kwentista. Ngunit kaya mo bang tanggapin ang susunod mong makikita? Biglang lumitaw sa paligid ang imahe ng isang bukid, mga magsasakang nagtatanim, mga bata sa ilalim ng araw, mga ginang na may dalang bayong. Masaya, matahimik. Hanggang sa dumating ang mga sundalo. Sigawan. Barilan. Hagulgol. Isang hukay ang hinukay. At isa-isang itinapon ang mga katawan. Diyos ko, bulalas ni Marco. Napaluhod siya sa gilid ng hukay. Muli ay bumalik ang tanawing iyon sa kasalukuyan. Wala na ang mga tao. Tanging ang hukay na lang at ang mga kaluluwang hindi kailanman na isalaysay ang sinapit. Bakit hindi ito naisulat sa kasaysayan? Tanong ni Marco.
Dahil mas madaling manahimik ang lipunan kaysa aminin ang sariling dugo sa kamay. Isang matandang lalaki ang biglang lumitaw sa kanyang harapan. Nakasuot ito ng lumang barong, may pilak na rosaryo sa leeg, at hawak-hawak ang isang itim na libro na puno ng alikabok. Anak, sabi ng matanda. Ako si Padre Severino. Isa ako sa mga huling pari sa lugar na ito. Isa sa mga saksi. At sa takot na nahimik ako. Tumingin si Marco sa kanya. Paano ko kayo matutulungan? Basahin mo ito. Iniabot ng pari ang libro. Mga lihim na hindi sinulat sa aklat ng kasaysayan. Ngunit kailangan ng mapakinggan. Binuksan ni Marco ang libro. Wala itong letra. Blanko ang mga pahina. Nasaan ang mga kwento? Nasayo, sagot ng pari. Ikaw ang bagong tagapagdala. Kami ibahagi na lang ng alingaungaw. Ikaw ang may katawan. Ikaw ang may tinig. Biglang nanginig ang lupa. Ang mga puno ay yumuko, parang may dumaraang nilalang. At sa isang iglap, nilamon ng itim na usok si Padre Severino. Naiwan si Marco, hawak ang blangkong libro. Hindi ako makakaalis hanggat hindi ko natatapos ito, tama ba? Walang sumagot. Ngunit ang paligid ay tila umayon sa kanyang tanong. Ang kagubatan ay muling nagbukas ng panibagong daan. Isang makipot na landas ang lumitaw, papunta sa hilaga. At sa dulo nito, isang matandang sementeryo na babalot ng puting hamog. Muling tumayo si Marco, dala ang blangkong aklat. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit ang kanyang mga mata ay punong-puno ng layunin. Kung ako ang kwentista, bulong niya sa sarili, hindi ko hahayaang manahimik muli ang libingang ito. Kabanata 8, ang sementeryong walang pangalan. Humakbang si Marco sa makipot na landas patungo sa lumang sementeryo. Bawat hakbang ay tila mas bumibigat, parang bawat pulgada ng lupa ay binabalot ng matagal ng hinagpis. Ang sementeryo ay tinatakpan ng makapal na hamog. Sa ilalim ng hamog, kita niya ang mga sirang nitso, mga krus na walang pangalan, at mga batong nitso na walang petsa o palatandaan. Tila ito'y libingan ng mga taong kinalimutan o sadyang ipinagkait ang karapatan sa alaala. Sa gitna ng sementeryo, may isa siyang napansing kakaiba, isang malaking puntod na yari sa itim na marmol, natatakpan ng mga tuyong dahon at balot ng lumot. Sa ibabaw nito ay may kakaibang ukit, isang mata nakapikit. Sa ilalim nito ang inskripsyon. Sa mga mata ng lipunan, kami mga anino lamang. Napatingin si Marco sa hawak niyang blangkong aklat. Sa di maipaliwanag na dahilan, naramdaman niyang kailangan niyang isulat ang kasaysayan ng mga nakalibing dito. Hinaplos niya ang unang pahina ng aklat at biglang, ang kanyang kamay ay kusang kumilos. Hindi tinta ang lumabas, kundi itim na usok na naging mga letra. Ika-11 ng Abril, 1977. Ang araw na ang lahat ay pinatahimik. Biglang lumiwanag ang sementeryo. Isa-isang nagsilabasan mula sa lupa ang mga anyo ng kaluluwa, mga taong walang mukha, mga ina na may dalang sanggol, mga batang nakayuko, mga lalaki't babaeng waring nakaluhod sa huling hininga. At sa gitna nila, isang babaeng nakaputi ang lumapit kay Marco. Anak, mahinang tinig nito. Naalala mo ba ako? Napaurong si Marco. Sino kayo? Ikaw ang nagbukas ng aklat. Ikaw ang nagtuloy ng kwento. Ako si Luisa. Isa ako sa mga una nilang itinapon sa hukay ng kasinungalingan. Dahan-dahang nagkaroon ng anyo ang mukha ng babae. Maputi ang kutis, may biloy sa pisngi, at ang kanyang mga mata ay malalim at mapagtiis. Nagturo ako sa baryo, patuloy ni Luisa. Itinuro ko ang kasaysayan ng mga bayani. Ngunit sinabi nila, huwag ko raw isama ang mga wala sa aklat. Kaya itinuro ko pa rin, may pait sa kanyang ngiti, kung sino si Mang Isko, ang magsasakang binaril sa pagtutol sa demolisyon. Si Aling Rosa, ang inang nilapastangan bago sinunog ang bahay nila. At si Tomas, ang batang kinaladkad dahil pinaghinala ang rebelde. Ako'y dinala rito. Tinakpan ang bibig. Nilubog sa hukay. At kinalimutan. Napatingin si Marco sa paligid. Ang mga kaluluwang naroon ay nagsimulang magliwanag, dahan-dahang nagkakaroon ng mukha, pangalan, at tinig. Paano kita matutulungan? Tanong ni Marco. Isulat mo kami. Isa-isa. Sa pahinang walang bayas. Sa aklat na ikaw na ang may hawak. Napatingin siya sa aklat. Ang bawat pahina ay unti-unting napupuno ng mga kwento.
Hindi niya sinulat, ngunit ito'y lumilitaw sa kanyang isipan, parang inihuhugot mula sa puso ng lupa. Ngunit biglang lumakas ang hangin. Ang mga anino ay nagsimulang mag-ingay. Ang lupa'y lumindol. At sa gilid ng sementeryo, isang itim na pinto ang bumukas. Mula roon ay lumabas ang lalaking may pulang mata, may itim na sombrero at baston, at nakasuot ng barong na kulay abo. Hindi lahat ng kwento ay dapat marinig, matigas na tinig nito. Ang katahimikan ay kapayapaan. Sumigaw si Luisa. Huwag kang makinig sa kanya. Isa siya sa mga nagtakip ng katotohanan. Ang lalaki ay tumawa. At anong halaga ng katotohanan kung wala namang makikinig? Tumingin kay Marco ang lahat ng kaluluwa. At si Marco ay nakatayo sa gitna, hawak ang aklat, ang tinig at ang desisyon. Ibabalik ba niya ang katahimikan? O pipiliin niyang isigaw ang mga kwentong pilit na ibinaon sa lupa? Humigpit ang hawak ni Marco sa aklat. Nilapitan niya ang pulang matang lalaki. At kung walang makinig, anya, ako ang sisigaw. Ako ang magiging boses ng mga hindi pinakinggan. At sa isang iglap, sumiklab ang liwanag mula sa aklat. Ang lupa ay nagsara. Ang pinto ng dilim ay nalusaw. Ang mga krus sa sementeryo ay nagsilabasan, may pangalan na. May petsa. May alaala. Sa gitna ng sementeryo, isang bagong puntod ang lumitaw. Luisa Re Evangelista, guro, bayani, ina ng katotohanan. Umalis si Marco sa sementeryo. Ngunit bago siya lumakad palayo, narinig niya ang huling tinig ni Luisa sa hangin. Wala nang libingang walang pangalan, kung may isang tulad mong handang magsulat. Kabanata 9, ang daang binalik-balikan. Habang patuloy na naglalakad si Marco sa madilim na kagubatan, naramdaman niya ang pagbabago sa hangin. Ang mga puno ay tahimik na nagmamasid, ang mga sangay parang mga kamay na tumataas, tinatanglawan siya ng mga alingawngaw ng nakaraan. May mga kaluluwang naiwang nagsisiksik sa kanyang isipan, mga kwentong hindi natapos, mga tinig na pilit niyang pinapalakas. Hindi siya pwedeng huminto. Hindi siya pwedeng magpatahimik. Isang malupit na tanong ang bumangon sa kanyang isipan. Paano ko babanggitin ang mga kwento ng mga kaluluwang naaalala ko nang wala silang takot? Sa kabila ng mga tanong, isang makapangyarihang pakiramdam ng layunin ang sumik sa kanyang puso. Tinutulungan siya ng mga kwentong iyon. Pinipilit siyang magpatuloy. Pinapasa siya ng mga kaluluwa ng sementeryo, mula kay Luisa hanggang sa mga nakaluhod na kaluluwang naghintay sa kanyang boses. Bawat hakbang ay tila binabayaran ng mga mata na sumasabay sa kanya mula sa mga puno, mga matandang ugat, at sa malamlam na ulap na bumabalot sa gabi. Ang dilim ay hindi na nakakatakot, kundi isang paalala na ang bawat kwento ay may kahalagahan. Habang naglalakad siya, nakarating siya sa isang puk na hindi niya inaasahan. Ang mga puno ay nagbigay daan sa isang matandang tulay, yari sa kahoy at kawayan, at tanging ang ilaw mula sa buwan ang nagbigay liwanag sa madilim na kalikasan sa ilalim. Sa kabila ng tulay, isang bahay ang makikita. Isang lumang kubo na tila hindi na bago ng panahon, ngunit naglalaman ng isang matinding presensya. Ang mga bintana ng kubo ay may mga kurtinang luma, at ang bubong ay may mga butas, ngunit may ilaw na kumikislap sa loob. Tumingin si Marco sa tulay. Napansin niyang ang mga kahoy na naglalakad sa ilalim ng tulay ay nagmumukhang mga paa, mga anino ng kaluluwa ng mga naglakbay sa matagal na panahon, mga kaluluwang nauna sa kanya sa paghahanap ng kanilang daan. Kung ang tulay na ito ay daan patungo sa kubo, bulong niya, anong kwento ang aking matutuklasan dito? Ilang hakbang pa at siya'y nakarating sa harap ng kubo. Tumulog ang mga kahoy na sahig habang binabaybay niya ang hagdang-hagdang daan papasok. Narinig niya ang tawa ng isang bata mula sa loob ng kubo, matamis, ngunit may kasamang lungkot. Pumasok siya. Sa loob, may isang batang babae na nakaupo sa isang lumang rocking chair. Ang mga mata nito ay malungkot, puno ng mga alaala. Pwede ba kitang tulungan? Tanong ni Marco. Bumangon ang bata. Ang mga mata niya ay kumikislap ng kagalakan at kalungkutan sabay, at nang nagsalita ito, tila boses ng mga kaluluwang hindi pa natulungan ang narinig ni Marco. Ang kwento ko, kuya, ay kwento ng mga nawawala sa buhay. Ang batang babae ay naglakad patungo sa isang mesa at ipinakita ang isang lumang kahon ng mga larawan. Inalis niya ang takip at doon, ang mga larawan ng mga tao, mga buhay na wala na ngayon. Lahat sila ay may mga pangalan. Lahat sila ay nakangiti. Sila'y mga taong nawala. Mga taong wala nang natirang alaala. Si Marco ay naglakad palapit.
Nakita niyang sa bawat larawan, may petsa ng pagkamatay, ngunit walang detalye kung paano sila namatay. Wala silang pangalan sa kasaysayan, patuloy ng batang babae. Kami mga anino ng nakaraan. Hindi kayang isalaysay ng bata ang lahat ng kanyang kwento, ngunit alam ni Marco na siya ang dapat magsimula. Hindi sapat ang lumang kubo para magtago ang katotohanan, hindi niya kayang pabayaan silang manatiling nakatago sa dilim. Hindi ko pababayaan ang mga kwento nyo, bulong ni Marco. Bumangon ang batang babae at tinanguan siya. Sa lahat ng kwento ng mga anino, ikaw ang magsasalaysay. Huwag mong kalimutan. Huwag mong hayaang mawalan ng boses ang mga tulad namin. Isang huling hinga ng hangin ang nagpalakas sa katawan ni Marco. Habang inilalabas ang mga larawan mula sa kahon, nakita niyang ang bawat larawan ay nagsimulang magliwanag. Ang mga mukha ng mga nawawalang tao ay nagsimulang magbago, nagkaroon ng mga pangalan, mga kwento, mga detalye ng buhay na hindi narinig noon. Bago siya makaalis sa kubo, naramdaman ni Marco ang isang matinding kabuntot ng katahimikan, isang pagbabalik ng kaluluwa sa kanyang katawan. Sumulyap siya sa langit. Ang mga bituin ay sumabog, at sa bawat bituin ay may bagong kwento, kwento ng buhay, kwento ng mga nawala. Si Marco ay hindi na lamang naglalakad, siya ay isang kwentista. Ang kanyang mga hakbang ay patungo sa pagpapalaya, sa pagtanggap ng mga kwento mula sa mga kaluluwang iniiwasan ng mundo. Tanga ng aklat, naglakbay siya sa daang binalik-balikan, ang daan ng mga hindi nakalimulang kwento. At sa isang iglap, siya'y naglaho sa dilim ng kagubatan, isang anino ng nakaraan na patuloy na nagsasalaysay. Kabanata 1:0, ang liwanag sa dulo ng daan. Matapos ang mga gabing walang katapusan, at ang mga kwento ng mga kaluluwang na walang hindi na naaalala, nararamdaman ni Marco na siya ay nasa isang yugto ng pagbabago. Hindi na siya ang binatang naligaw sa isang liblib na puk sa Visayas. Hindi na siya ang lalaking takot at walang alam sa mga bagay na kinasasangkutan ng kaluluwa, ng kasaysayan, at ng mga kwento ng nakaraan. Ang bawat hakbang niya ay tila may layunin, ang kanyang katawan ay puno ng lakas at tapang. Wala nang takot na bumabalot sa kanyang mga mata. Mula sa mga kubo, sementeryo, at mga madilim na kagubatan, natutunan niyang tanggapin ang misyon na ibinigay sa kanya ng mga kaluluwang hindi nakatagpo ng hustisya. Siya ay isang kwentista, at ang bawat kwento na kanyang isinusulat ay isang hakbang patungo sa pagpapalaya ng mga kaluluwang iyon mula sa mga tanikala ng nakaraan. Sa isang gabi ng malinaw na buwan, naglakbay siya patungo sa isang dulo ng daan, isang dako na matagal nang tinatakas ng mga tao. Isang dako kung saan walang nakakaalam ng katotohanan. Sa malalayong bundok, isang mataas na puk na sa kanyang pakiramdam ay isang huling hakbang patungo sa liwanag. Ang mga ulap ay nagsimulang maghiwalay, at ang buo niyang katawan ay tila napuno ng isang liwanag na hindi mula sa araw, kundi mula sa kanyang sariling katotohanan. Nasa tuktok ng bundok, nakita niya ang isang malaking pader ng bato na may mga ukit na hindi niya alam. Sa bawat ukit ay may pangalan, mga pangalan ng mga tao, mga kwento, mga pamilya. Ang mga mata ni Marco ay kumislap sa tuwa at sa takot. Ito ang pinakamahalagang puk ng lahat ng kanyang nilakaran. Dito nagtatapos ang daang binalik-balikan. Ang pader na ito ay nagsisilbing huling saksi sa mga kaluluwang walang nakakaalam, sabi ng isang boses mula sa likod niya. Luminga si Marco at nakita ang isang matandang lalaki, si Padre Severino, ang pari na unang nagbigay sa kanya ng aklat. Nasa harap siya ng pader ng mga pangalan, at sa kanyang mga mata ay nakatanim ang sagot na matagal na niyang hinahanap. Paano ko matatapos ang lahat ng ito? Tanong ni Marco. Isulat mo ang pangalan ng bawat nawawala, sabi ng pari. Isulat mo ang kwento ng bawat isa. Ang mga pangalan ay hindi mawawala kapag sila'y napakinggan. Dahan-dahan, kinuha ni Marco ang kanyang aklat. Binuksan niya ito, at sa bawat pangalan ng mga tao na nakaukit sa pader, sumulatin niya ito sa mga pahina ng aklat. Hindi siya nagdalawang isip. Ang bawat pangalan ay nagsilbing huling patotoo na hindi siya naglakbay ng walang saysay. Ang bawat kwento ay may halaga. Maya-maya, naramdaman ni Marco ang isang kakaibang presensya sa paligid niya. Ang pader ng bato ay nagsimulang kumilos. Ang mga pangalan na isinusulat niya ay nagiging buhay, nagiging mga kaluluwa na unti-unting lumilitaw mula sa mga ukit sa bato. Isa-isa, nagsimulang magpakita ang mga mukha ng mga kaluluwang naiwang nakatago sa mga anino ng nakaraan. Salamat, sabi ni Luisa, ang batang guro na unang nagsalita kay Marco sa sementeryo. Hindi kami makararating sa liwanag kung hindi mo kami tinulungan.
Ang mga kaluluwa ng mga magulang, mga bata, mga bayani at mga hindi nakilala ay nagsimulang magsalita, nagpapasalamat sa huling pagkakataon na kanilang natamo ang hustisya. Ang mga mata nila ay puno ng kapayapaan, ang mga kwento nila ay naging totoo at matibay. Ang buong pok ay napuno ng liwanag, isang liwanag na hindi matitinag, isang liwanag na hindi mula sa araw, kundi mula sa mga kaluluwang tinulungan ni Marco. Ang pader ng bato ay naging isang dambana, isang saksi sa lahat ng mga kaluluwang na nawawala, ngunit sa wakas ay natagpuan ang kanilang tinig. Ngunit sa kabila ng liwanag, isang tanong pa rin ang bumangon sa kanyang isipan. Paano siya makakabalik sa kanyang mundo? Ang landas ng kwentista ay nagdulot ng mga sagot, ngunit hindi pa rin siya sigurado kung ito na ba ang katapusan. Ang mga kaluluwa ay nagpasalamat, ngunit siya, si Marco, ay nag-isa pa rin sa ibabaw ng bundok, hawak ang aklat ng mga kwento, ng mga alaala, ng mga nawawala. Mabilis niyang iniisip ang mga nangyari, ang mga kaluluwang kanyang nakatagpo, at sa wakas, napagtanto niyang hindi na siya pwedeng magpatahimik. Ang misyon niya ay magpatuloy. Hindi sapat na siya lang ang nakarinig ng mga kwento. Ang mga kwento ay kailangang malaman ng lahat. Siya ay magbabalik sa kanyang mundo, ngunit dala-dala niya ang isang bagay na mas mahalaga kaysa kahit anong yaman, ang mga kwentong kailangang marinig ng lahat. Dahil sa huli, siya ay hindi na lamang isang binatang nagbakasyon sa isang malayong pok. Siya ay naging isang tagapagtanggol ng mga kwento ng nakaraan. Isang kwentista na walang takot na magsalaysay ng mga hindi natapos na buhay. Habang binabaybay niya ang madilim na kagubatan, naramdaman niyang hindi siya mag-isa. Ang mga kaluluwa ay patuloy na naglalakbay sa kanya, sa bawat hakbang niya, ang bawat kwento ay buhay. At sa dulo ng kanyang daan, si Marco ay natutunan na ang liwanag ay hindi mula sa araw o mga bituin, ito'y mula sa mga kwentong narinig, nakita, at isinulat. Sana naibigan niyo ang ating kwento. Hanggang sa muli. Please subscribe po sa ating channel.